Share ko lang sa inyo guys regarding dito sa dual voltage. Mayroon kasi ditong voltage kung makikita natin. To 20 volts ang delta, no? Delta connection ito. Ito naman 380 volts Y connection. Ito ay 3 phase guys. 3 phase itong motor na ito. Kung makikita natin, no? 3 phase ang motor na ito. So ito kasi ang madalas na tanong ng mga baguhan, paano daw i-connect itong dual voltage sa ating power supply. So ngayon guys, i-demo ko sa inyo para makita din ng mga baguhan kung paano to i-connect. Kung makikita natin guys, naka-connect siya sa Y connection ito, no? Kung makikita natin, Y connection yan. Naka-couple kasi itong tatlong linya. Tapos dito yung connection. So Y connection yan, 380 volts. 380 volts ito, kung makikita natin, no? Naka-setting siya sa 750, no? 750. So try natin na kunan ng voltahe. Ayan, nagbibigay siya ng 380 volts, no? Kung makikita natin. Dito naman sa kabila, igano natin. So 380 volts din. Kung makikita natin, no, 380 volts siya. Dito naman sa kabila, so bali 380 volts, balance naman ang kanyang voltage, no? Try natin. Ito ay Y connection guys. So kung makikita natin, yan, gumana ang ating motor, no? Makikita natin. Gumana ang ating motor guys. Pag i-off natin, mamamatay. Ito ay 380 volts ito. Kung i-try natin, i-on, kunan natin ng voltage, kunan natin sa ilalim, no? Ayan, no? Kung makikita natin, 380 volts siya. Ayan, 380 volts siya, no? Ayan, 380 volts siya. Ito kasi ay tanong ng mga baguhan na binigyan ko lang ng solution. Bali, 380 volts siya. So ngayon, i-off natin. Kanina guys, ang ating connection ay 380 volts Y connection. Ngayon, paano naman itong delta to 20 volts? Samantala, ang voltahe natin ay 380 volts. So ang gagawin natin ngayon guys, gumamit tayo ng transformer. Kung makikita natin, oh, 380 volts, 380 volts, 380 volts. Mayroon din siyang 220 volts, no? 220 volts sa 3 phase. So bali ito siya, i-connect natin ito. I-connect natin dito. Patayin muna natin to. Tanggalin natin tong wire, i-connect natin dito. Tapos ito naman, baguhin natin to, gawin nating delta connection. Dahil naka-off naman yung circuit breaker natin, tanggalin natin to, no? Kung makikita natin, ganun ang connection ng delta. Bali to 20 volts ito ngayon, ayon sa nameplates ng motor. Kung makikita natin guys, 380 volts ito. Ayan, no? 380 volts galing sa breaker, circuit breaker. Dito naman guys ay 220 volts naman ito dito. Kung makikita natin, no? Oh. 3 phase din. So kung ilagay natin to sa 220 volts, sigano natin 220 volts, dapat ang palo niya hanggang dito. Dito ang palo niya hanggang dito. Try natin. Ayan, no? Kung makikita natin ang palo niya. So bali 220 volts siya, no? Ayan. So try natin ngayon. I-on muna natin to guys, naka-off pala. Ayan, oh, gumana siya sa 220 volts. Pag i-off natin, mamamatay. So i-on natin. Ayan, gumana siya sa 220 volts ang motor natin. Ngayon, kunan natin ang voltahe kung totoo ba na 220 volts ang voltage niya. Kunan natin dito sa ilalim, no? Kung saan nakakabit yung motor. Try natin. Ayan, oh, 220 volts. 220 volts. Ayan, oh. Kung makikita natin, 220 volts. 220 volts din, 3 phase, at saka dito rin sa kabila 220 volts din, no? Ayan, no? Kung makikita natin. So gumana ang motor ngayon natin sa 220 volts, no? Ganun lang pag magkabit ng dual voltage. Gumamit tayo ng transformer na step down to 20 volts ngayon. Kung makikita natin guys, no? Ayan. Kita natin, ilayo natin, no? Ayan, 220 volts ito guys. 220 volts ito. Ayan. Ganun lang kadali guys at ganun kasimple magkabit ng ating dual voltage motor. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.